Blessed day, church! It is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness. No matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance. The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we miss being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Aside from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service. Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Alright, good morning everyone! Pwede po ba tayo lahat tumayo ngayong umagang ito? Hallelujah! Ayan, kawayan mo muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mahal na mahal kita sa Panginoon. Ayan, sa kabila naman sabihin mo sa kanya, magandang araw sa'yo. Ayan, praise God. Sige po sa lahat po ng handang magpuri sa Panginoon, pwede po ba tayong sumigaw ng malakas na hallelujah! 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 Praise you, Lord! Oh God, pour out your glory in this place. Pour out your presence in this place, oh God. Hallelujah! Oh. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
Masarap sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Hey, hey! Oh, Jesus, yung binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Ang sa'yo'y sumamba. Nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh God, in your presence there is fullness of joy. Oh, walang katapusang pasasalamat. O kataas-taasang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos, kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Minsan pa, o kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Sino sa inyo ang nagpapasalamat sa Panginoon na buhay ka ngayon? Amen? Amen. Galing po ang ating kalakasan, ang ating katawan sa Panginoon. Kaya pwede ba nating isayaw ang buhay na katawan na yan para sa Panginoon? Amen? Hallelujah. O kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka,
dakila ka, kataas-taasan, Diyos. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! 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 Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang papuri para sa iyo, Panginoon. Walang hanggang pagsamba, pasasalamat. Panginoon, hindi ka natatapos ang iyong pag-ibig, hindi natatapos ang iyong pagtangi sa amin, O Diyos, ang iyong pagtingin sa amin. Salamat, Panginoon, ang iyong kabutihan ay hindi nauubos para sa mga anak mo. Salamat, ang iyong habag ay hindi natatapos para sa isang taong lumalapit at may takot sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay ang aming buhay. Ikaw ang aming hininga, O Diyos. Salamat, ang plano at ang isipan mo para sa amin ay hindi natatapos. Thank you, Lord. Sabi sa salita ng Panginoon sa Juan chapter 15, verse 16, sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ang Diyos ang pumili at tumawag sa iyo. Dahil ang Diyos ang unang lumapit, pumili. Siya din ang magsusustain sa iyo. Ang Diyos ang pumili sa iyo, siya din ang magpapalakas sa iyo. Siya ang magpo-provide para sa iyo. Siya ang magbibigay ng biyaya para sa atin na magpatuloy dahil siya ang tumawag sa atin. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, Jesus. Salamat, Jesus. O bagong enkwentro sa araw na to, sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, Yahweh. Just praise. Mahal na mahal kita, Panginoon. This is our prayer, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. O habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, o habang buhay, papupurihan ka.
kabutihan, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Diyos, sa kabutihan ako'y narito upang magpuri sa iyo. Diyos, sa kabanalan malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan ako'y narito upang magpuri sa Hallelujah. O Diyos, sa kabanalan malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Sa'yo lamang, O Diyos. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Ikaw lamang nagtiwala sa amin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo.
wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, ikaw ay nag-iisang Diyos. Walang katulad ang pag-ibig mo. Walang katulad ang biyaya mo. Walang katulad ang presensya mo. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ay nag-iisang Diyos. Wala kaming pwedeng iba pang bigyan ng tiwala kundi Ikaw, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng isipan ng iyong mga anak. Ikaw ang nakakaalam higit kung anong mas nakakabuti sa amin, O Diyos. Kulang ang salitang salamat para ibigay kung ano ang nararapat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Thank you, Lord God. Lord, salamat, hindi ka pa tapos. Marami kang gagawing himala sa araw na ito. Marami kang buhay na babaguhin sa araw na ito. Dahil walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Lord, continue to open up the heavens for us. Lord God, lambing lang namin sa iyo. Panginoon, buksan mo ang langit habang kami nakikinig sa iyo. Habang kami ay sumisiksik sa presensya mo, Panginoon, buksan mo ang langit. Kahit sa mga nanonood, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, nasaan man sila, sila'y abutin mo ng iyong mga kamay. Salamat, Panginoon. Anoint your vessel today, O God, who will speak your message. Enable her to speak your word according to your power and your spirit and anointing. In Jesus' name, we all pray. And everybody say, Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin muli ang ating Panginoon? Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Amen. Magandang umaga po. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name, O God. Glory to your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Tunay, Lord, na napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo, sa dakilang pagmamahal mo, sa pag-iingat at protection mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord God. Salamat po, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ang iyong salita, Lord God, ay aming pinangahawakan. Nang salita mo, Lord God, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Tunay, Panginoon, kailangan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, God, sa iyong banal na presensya. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka magpakailanman. Hallelujah. Lord, salamat po, God, sa umagang ito, Panginoon. Lord, thank you, Lord, for your presence, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord God, na ang pangako mo, Lord, na
sasamahan mo kami, Panginoon. Kaya Lord, tong oras na ito, sinasamahan mo po kami. At inihiling po namin, Panginoon, na bigyan mo po kami, Panginoon, ng matabang puso, Panginoon. Na handang tumanggap sa iyong mensahe, Panginoon, nang walang pag-aalinlangan, Panginoon, kundi Lord God, bigyan mo po kami ng isang pusong uhaw sa iyong salita. Maraming salamat po, Ama. Bigyan mo po kami ng pusong handang magpatuwid at magpaturo sa iyo. Salamat po, Lord God. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan ng higit sa lahat. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na vessel mo, Panginoon, na daluyan ng iyong pagpapala ng iyong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo rin po ang bawat nanonood, nakikinig, Panginoon, online, Panginoon. Bless them, Panginoon. Bless them, O God. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka magpakailanman. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nandito na naman po ulit tayo. Purihin ang Panginoon kasi, wow, dati 4 lang, 3 lang umaaten, pero salamat sa Lord. Dahil, wow, parami ng parami. Every Sunday is talagang nandun na, bumabalik na uli ang mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sige po, maigsing announcement lang po. Amen? Lalo na po sa bawat isa sa atin at sa lahat po ng mga nanonood online na kapag ka po Friday, Saturday, pwede na po tayong magpa-register. Amen? Kung hindi po natin alam na kung paano, mag-text lang po tayo dun sa mga care group leader po natin, sa ating mga pastor. Amen? I-ano lang po natin, i-message lang po natin sila, sabihin natin kung pang-umaga tayo o pang-hapon tayo. Amen? Amen? Hallelujah. Sige po, purihin ng Panginoon. Ngayon po, sa ating pag-aaral, nandito pa rin tayo sa cultivate. Amen? Cultivating. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, yung ating po pag-aaralan, cultivating growth. Amen? Nakaraan is cultivating generosity. And then ngayon po is cultivating growth. Amen? Para sa ating paglago naman. Amen? Sino po yung nagnanais na lumago? Amen? Isa rin ako dyan. Amen? Alam niyo po sa Kapampangan, yung malago is maganda. Amen? Ang maganda yan, maganda ka na, malago ka pa. Amen? Kaya nga, pagsamahin natin yan. Hallelujah. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Sige po, basahin po natin itong salita ng ating Panginoon. Dito sa Matthew chapter 13. Amen? Sabi po dito, simulan na po natin sa verse 1. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Ayan. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Manipis lang ang lupa roon. Ha? Kasi mas marami yung bato kaysa doon sa lupa. Sabi niya, sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi naman nalaglag sa may matinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal na mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Kaya ang sabi dito,
makinig ang may pandinig. Amen? Hallelujah. Kaya nga po dito sa itinuturo ng ating Panginoon. Parang katulad nito, nakatayo ang ating Panginoon, nagtuturo siya sa maraming tao. Amen? At ang mga taong to karamihan is mga farmers. Sila ay mga magsasaka, nagtatrabaho sa mga bukid. Amen? Naalala ko lang po nung ako'y bata pa, is nakita ko, napagmasdan ko yung mga magsasaka kung paano sila magsaka. Hindi po madali. Kaya pag minsan kwento ko yung kung paano nagkaroon ng kanin, ng bigas. Ang tagal, ang daming proseso. Kapag narinig natin kung paano, ang tagal pala bago nagawa bago ako nagkaroon ng kanin. Kaya di ba, Lord, sabi niya, huwag kayong magsayang. Kaya kahit na konting kanin, huwag nating hahayaan na masayang. Dahil ito'y napakahalaga. Yung hindi natin pagsasayang ng mga pagkain, ito'y bilang pagpapasalamat una sa lahat sa Panginoon. Pangalawa, pagpapasalamat natin dun sa mga magsasaka, dun sa mga nagtatanim, sa mga bukid. Amen? Dahil hindi po biro talaga. Lalo na, ito ang pinag-aaralan natin is about cultivating. Alam niyo po, bago magtanim ng palay, ang mga magsasaka, talaga po yan. Una, talagang matigas ang lupa. Ngayon kailangan patubigan nila to. Talagang babare nila sa tubig para yung matigas na lupa is talagang lumambot. And then, aararuhin yan. Ganyan ang ginagawa, aararuhin. Pagkatapos yan, ang tawag doon sa amin is suyod. Talagang susuyurin niya lahat ng mga basura, lahat ng mga damo, mga tinik, mga bato, talagang lilinisin niya. Ganun po yung kung paano nakita ko mismo na pagmasdan ko kung paano yung hindi ganun kadali ang ginagawa ng isang magsasaka. Amen? Talagang nandoon yung pagsisikap, nandoon yung buhos ang lakas para makapagtanim. Amen? Kaya nga dito po, ang ating Panginoong Yesus ay siyang sinasabi na siya yung magsasaka o yung tagahasik ng binhi. Amen? Kapag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, ito yung paghahasik ng binhi sa ating mga puso. Amen? Kaya nga, dito madalas gumagamit po ang ating Panginoong Yesus ng talinhaga o parable. Amen? Kaya ang parable is ginagamit ng ating Panginoong Yesus upang isalaysay kung paano tatanggapin ng sanlibutan o ng mga tao na nakikinig ang salita ng Diyos. Kaya nga merong tatlong katotohanan na maunawaan po natin dito. Una, yung pagbabagong loob at pagbubunga ay nakasalalay sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Tama po ba? Pag ito tinanggap natin sa puso natin, merong mangyayaring maganda. Amen? Pangalawa, ang sanlibutan ay may iba't ibang pagtugon sa Ebanghelyo o sa salita ng Diyos. Ba? Yung iba ay makaririnig, sabi nga, ngunit hindi makaunawa. Amen? Nagkakaroon na po tayo ng para malaman natin kung ano to. Amen? Ang iba ay maniniwala at maliligtas. Di magtatagal ay manlalamig. Meron palang ganoon. Amen? Naniwala, naligtas, pero nanlalamig. Ang iba naman ay sasampalataya at maliligtas. Magtitiyaga, mamumunga sa iba't ibang antas. Amen? Kaya dito makikita po natin itong tatlong bagay nito na kung paano na nakinig. Kung paano magkaroon ng receptive hearts ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga, habang pinag-aaralan po natin dito yung
habang nakikinig tayo is mararamdaman natin kung papaano na maunawaan natin na kailangan palang bungkalin, hukayin, yung puso. Amen? Ang soil kasi o yung lupa is nagre-represent as puso ng tao. Amen? And then ang binhi, ito ang salita ng Diyos. At ang magsasaka, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga po kami, as pastor, as lahat po ng mga tumatayo dito, kami ay bilang representative lamang ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yung ginagamit para hasikan ng binhi ang puso ng bawat isa. Amen? Ang isang maganda po dito, kailangan bukas ang puso natin. Amen? Huwag natin babaliwalain. Amen? Kaya nga dito po, tingnan po natin yung 4 na uri ng lupa o puso na nahulugan ng binhi o ng salita ng Panginoon ng mga hasik. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Una, ito yung mga taong people who listen but don't receive. Ito yung mga taong nakinig, pero sabi nga, yung nahulugan ng binhi sa tabing daan, sabing ganyan, dumating ang ibon. Kasi nga di po ba pag matigas yung lupa, naalala ko tawag doon pilapil. Ayun yung dinadaanan ng maraming tao sa bukid. Ngayon, habang dinadaanan ng maraming tao, ang pilapil na yun o yung daan na yun, habang tumatagal, tumitigas, sumisiksik. Ngayon po, dinadaanan na rin ng sasakyan eh. Yan yung po, kapag nahulugan ng binhi, maring matatapak-tapakan din ng mga tao. O pag naunahan ng ibon, kukunin ng ibon agad ito eh. Amen? Kaya ito po yung pusong matigas. Amen? Kapag ang isang tao, sabi nga doon sa verse 19, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon na inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ganun po yung isang taong merong matigas na puso. Amen? Yung bang ayaw tumanggap ng kahit na anong payo o bahaginan mo siya ng salita, nire-reject niya. Amen? Ito rin yung antas o yung sukat ng paglago sa espiritu ay nakasalalay kung gaano mo handang tanggapin ang salita. Kaya ito po, yung matigas na puso, o doon sa binihing nalagay doon sa matigas na puso. Amen? Kaya nga, ano kayang dahilan? Naapak-apakan, maraming mga pinagdaanan. Amen? Ito yung mga dahilan. Reason why a person become unreceptive. Una, spiritual pride. Amen? Pag punong-puno ng pagmamataas, pag punong-puno ng pagmamayabang sa sarili. Okay? O yung ignorance. Kasi nga ayaw tumanggap ng salita ng Panginoon. Kaya talagang wala siyang kaalaman, wala siyang kaunawaan sa salita ng Panginoon at sa katotohanan. And then, ito rin yung taong ito rin yung may pusong unwilling to submit. Ayaw mag-submit. Okay? Matigas nga ang puso eh. Kaya nga ayaw mag-submit. Kaya yung paglago niya is talagang wala. Walang paglago na nangyayari sa buhay niya. Amen? Kaya nga, sabi nga, walang paglagong mangyayari. Kung sasabihin mo na ikaw ay anak ng Diyos, pero walang mangyayaring paglago kung wala ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao. Amen? Amen po ba? Kaya nga, huwag nating gawing empty yung puso natin sa salita ng Panginoon. And number 2, people who listen but don't trust in the word. Sabi niya,
Ito yung nahulog sa mga mabatong lugar. Doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad ang mga ito, palibhasa hindi malalim ang lupa. Dahil manipis nga lang yung lupa niya. Pagsikat ng araw, nalanta ang mga ito at dahil sa walang ugat, tuluyan ng natuyot. Amen? Ito sabi niya ganyan, yung mabatong lupa o yung taong nakikinig ng mensahe, na kaagad ay masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo, tumatanim, hindi tumatanim sa puso niya. Amen? Yung salita o yung mensahe. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ito po yung mga taong na nataniman ng salita, pero hindi nga niya masaya niyang tinanggap, pero nung dumating yung mga pagsubok sa buhay, kaagad tumatalikod. Minsan nga meron pa nga ako narinig, mula nang naging born again Christian ako, ganito na ang nangyari sa buhay namin. Alam niyo po, naalala ko yun merong isang ganun yung sinabi niya na pagkatapos niyang tumanggap. Kasi nung pagkatapos niyang tumanggap, is naranasan niya yung kanyang anak na kaisa-isang babae is nasagasaan, na aksidente, namatay. Talaga pong nakakalungkot. Pero yung hindi niya nakita na bago nangyari to, gumawa ang Panginoon ng daan para makarating sila dito sa church at marinig ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, yung anak niya masayang-masaya kapag nagpupunta rito sa church. Dati po, naalala ko po yun. Pinaalala ng Lord sa akin. Kaya nga po ito, sabi nga niyan, itong mga taong ito, sabi niya, ito yung masyadong emotional. Masyadong emotional. Amen? Sabi nga, masaya lang ito pag mayroong mga nangyayaring maganda. Pero pagdating sa mga problema na, wala na. Then sabi nga, para daw parang ito raw ay parang Alka-Seltzer. Naalala niyo po yung pag nilagay sa tubig, masaya. Tapos pag nawala na, wala na. Madaling nawawala din yung saya niya. Amen? Kaya ito raw mga taong ito is overly sensitive. Umaattend sa church para lang makaramdam ng panandali ang yung para lang masaya lang, ganon. Ganon lang po yung Then sabi niya, not interested in exercising the faith. Hindi siya interesado ron. Para yung pananampalataya niya is lumago, wala siyang interest doon. Basta gusto niya lang umaattend. Masaya dito, masaya. Pero gusto niya lang umaattend. Amen? And never move on to discipleship. Ayaw niya yan. Ayain mo siya dumaan sa process, ayaw niya. Amen? And no desire to serve others. Kaya nga sabi po dito sa Proverbs 22 verse 13, ang tamad ay ayaw lumabas ng bahay. Ang idinadahilan, may leyon sa daan. Maraming mga dahilan. Ba? Ay, ayoko. Baka mahawa ako ng COVID. Amen? Ayoko munang umattend sa church kasi, amen? Pero iingatan tayo ng Panginoon. Sa bawat pagsunod natin, sa bawat inilalagay ng Panginoon na desire sa puso natin, iingatan tayo ng Panginoon. Amen? Sabi nga, iniingatan tayo ng Lord, iingatan din natin siyempre yung sarili natin. Amen? Kailangan mag-face mask tayo. Kailangan merong face shield kapag pupunta tayo sa maraming tao. Okay? Kaya nga po dito, yung such faith cannot last longer. Yung pananampalataya niya is madaling mawala. Yan? Madaling sumuko. Sabi nga, mahina, parang katulad ng puno ng isang saging. Pag may bagyo is madaling matumba. Amen? Christian who compromise with the Lord, the seed that fell among thorns, dun sa mga matitinik, na dun siya nahulog sa dawagan. Lumago ang mga dawag at siniksik ang mga ito. Na-imagine niyo po yon, mga matinik, pero dahil doon sa
yung magsasaka, saboy, kasi nung time na yon, ano po basta kung saan yung part na bakante, na pwedeng matamnan, masabuyan ng ganun po yung ginagawa. Ganun po. Sa amin po dati ganun din Basta nagtatanim siya ng ganun. Inahagis niya lang yung mga buto kung saan-saan, kaya kung saan-saan napupunta po yan. Kaya ito po, ang isang binhi na to is napunta o nasiksik doon sa matinik. Nano naman siya? Sumibol siya. Sabi niya, yung nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig. Nakinig din siya. Nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay. Amen? Maraming inaalala. Naku, paano yung pag-aaral ng anak ko? Paano yung daming inaalala, pambayad ng ganito, pambayad. Diba sabi ng Lord, God will provide. Matthew 6:33. Sabi, pag inuna natin siya, diba? Sumunod tayo sa kanyang kalooban, namuhay ng matuwid ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi niya, isusupply niya lahat ng ating pangangailangan. Amen? Hallelujah. Ito po yung dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Yan. Mas priority nila ang kayamanan. Mas priority nila yung yumaman. Yan. Kaya nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Amen? Nakapakinig sila, pero hindi nila gano'n na binigyan ng pagpapahalaga. Yung binhi na natanim sa kanilang puso. Amen? Ito po yung yung talagang walang tunay na commitment. Sabi nga, no backbone to stand for the truth. Amen? Kaya sabi nga, maaring Saturday ng gabi, baka nag-good time pa yan. Nagpuyat ng nagpuyat. Kaya Sunday ng ng umaga, nasa church naman siya. Nasa church naman siya, nag-church pa rin siya. Amen. Yung nga lang, talaga pong pag Sunday mo lang siya makikita, o minsan wala pa, ganun po. Kaya nga, sabi nga po dito sa Galatians chapter 5, verse 17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Amen? Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais nyong gawin. Amen? Merong hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi nga, amen? Kaya nga ito yung mga taong merong wrong priorities. Hindi nila alam kung ano yung mahalaga. Amen? Kaya nga yung worries of life, yung wealth, talagang walang tunay, hindi genuine yung relasyon sa ating Panginoon. Kilala niya lang. Kilala niya lang ang Diyos, na Diyos, pero hindi siya seryoso. Amen? Amen po ba? Naalala ko po, dati ganyan din ako. Isa rin ako doon sa isang puso na matigas. Nung bago pa lang po ako na merong nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa akin. Alam niyo po yan, marami akong katwiran. Ang dami kong katwiran. Hindi, ganyan. Kaya kami merong ganito, merong kaming mga tinitingnan. Pinupuntahan doon sa simbahan. Kasi, wala kasi siya hindi ko siya nakikita. Kaya kailangan ko meron akong makita para siya yung kausapin ko. Mga ganon, alam niyo po yung mga baloktot na katwiran. Ganon po yung mga katwiran ko dati. Ganon din po. Dumaan din po ako dyan. Naging matigas din yung puso ko. At hindi rin ako kaagad na tumanggap sa salita ng Panginoon. Naranasan ko rin po yan. Amen? Kaya nga, ito naman po, this is the true Christian naman. Ito yun. Yung sabi niya, ngunit ang ilan ay nahulog sa matabang lupa at nagbunga. Ang ilan ay nagbunga ng tig-100, ang ilan ay tig-60, at ang ilan naman ay tig-30. Amen? Ito yung mga binhing nasik sa matabang lupa, ay yung mga taong dumirinig at umuunawang mabuti. Alam niyo po yun, yung bang
pagka pupunta ka sa church, alam nyo pag Sunday, excited ka. Maaga kang gigising, re-ready mo na yung yung visa mo, yung Bible mo, wag mong kakalimutan. Yan po, talagang excited ka. Ano kaya ang tuturo ni Lord sa akin ngayon, itong Sunday na to? Alam niyo po yung ganon, sabik ka lagi na pumunta ng church, maka-fellowship, yung mga kapatiran sa Panginoon. Amen? Ito po yung ito yung mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana. Amen? Kapag pupunta siya rito, may akay siya. Meron siyang kaluluwang dinadala. Amen? Meron siyang pinapag-pray ng mga kaluluwa. Para din yung nararanasan niya is maranasan din ng mga kaibigan niya, mga pamilya niya, amen? Kapitbahay niya. Yan po, hindi siya papayag na ako lang ang nakakaranas ng ganito. Na namumunga ng sagana. Kundi gusto ko rin na ito'y maibahagi sa aking mga mahal sa buhay. He has received the word in the first place. Ito yung tinatanggap niya pinananabikan niya. Ito yung matabang lupa na pagkatapos na binungkal, pagkatapos na suyod-suyurin, pagkatapos na mababad sa tubig, kapag talagang malinis na, nandoon po, nahanda na siyang tamnan ng salita. Wala nang magiging hadlang sa pagtubo ng Kaya nga talagang nandoon, handang-handa siya na tumanggap ng salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nga dito, he has received the word and life stand on a strong biblical foundation. Talagang nandoon siya. Tinatayuan niya ang salita ng Panginoon. Kung ano yung naririnig niya ng salita ng Panginoon, tinatayuan niya to. Pinapamuhay niya. Hindi lang nakikitayo. Hindi lang tatayo-tayo. Kung hindi talagang tinatayuan niya ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nga po dito sa Luke chapter 6, sabi niya ganyan, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin. Nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Amen? Pagkatapos makarinig, pagkatapos natanim sa puso, tinanggap. Sabing ganyan, ito'y isinasagawa niya, ina-apply niya, ipinamumuhay niya. Amen? Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Amen? Ibang dumating man yung mga pagsubok, dumating man yung anumang mga persecution o anuman yung mga problema sa buhay, hindi natitinag yung kanyang pananampalataya. Amen? Yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Not carried away by emotion. Amen? And find strength in the Lord in the face of hardship and persecution. Kaya nakakaranas siya ng matinding kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. At siya'y talagang dumidepende lang sa Panginoon. Amen? Kaya sabi nga po sa 1 Peter chapter 4 verse 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalwalatian, ang espiritu ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi lahat is pinananahanan ng banal na espiritu. Once na talagang pinayagan mo na matanim sa puso mo ang salita ng Panginoon, doon na kumikilos ang banal na espiritu sa buhay natin. Amen? Hallelujah. And priorities, ito yung mga taong talagang genuine Christian. Priorities are in right order. Does not compromise with the world. Diba? Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, sabi, huwag ka nang makikiayon, huwag ka nang makikisama. Doon sa mga taong magnanakaw nung salita.
Amen? Nandun na yung salita, pero pag nakisama ka na naman uli doon sa mga kaibigan na pwedeng magtanggal o maging katulong pa ni Satanas para tanggalin yung binhi na yan sa puso, gagamit at gagamit ang kaaway. Amen? Kaya sabi niya, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Kasi po habang nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, dito na talagang kinocultivate na yung ating puso, yung ating buhay, binabago, inaayos, yung ating kaisipan. Amen? Habang nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Kaya sabi, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ito po yung hindi siya nakikipag-compromise. Amen? Always seek to grow. Sama ako dyan, pastor. Saan ba yung naghahanap yan ng online care group. Sasama yan. Ayaw niyang matuyot. Ayaw niyang mamatay yung kanyang yung binhi. Kailangan magpatuloy yan. Amen? Kaya sabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kalwalatian ngayon at magpakailanman. Amen. Has a strong desire to be disciple. Gusto niya talagang umattend siya sa mga process, sa mga C2S, CLDP, yung mga challenge, nandun po siya. Gustong-gusto niya yan. Kasi gusto niyang lumago pa. Amen? Hindi lang yung matatawag na ikaw ay born again na. Hindi po doon natatapos. Kaya nga sabi nga, work out your salvation. Amen? Persevere, still he bears fruit. Patuloy siyang namumunga. Amen? Kaya sabi po dito sa the end result is bountiful harvest. This kind of Christian becomes a living testimony to those around him. And John 15:5, sabi po dito, ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, amen? Ang nananatili sa akin, nananatili ang salita ng Diyos, sabi niya, nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Amen? Ito po yung iba't ibang klaseng puso. Amen? Kaya nga dito, sabi ko nga, ito yung dadaan tayo sa evaluation. Talagang susuriin, titingnan. Minsan po, hindi natin namamalayan. Kumusta na ba yung puso ko? Kaya nga, tatanungin natin, alin ka dito? Ikaw ba yung nahulog doon sa daan na may matigas na puso? O nahulog ang binhi doon sa matigas na lupa? May matigas na puso? Mabatong puso? Matinik? O yung matabang puso? Amen? Kaya po, Kaya sabi po dito, ito yung panawagan o yung salita ng ating Panginoon na sinasabi niya dito, He who has ears to hear, let him hear. Kung sino raw po yung may pandinig, makinig. Amen? At sa bawat pakikinig natin, ito nga yung sabi nga, this praise is a bell ringing. Kumbaga ginigising, wake up, wake up. Amen? Kaya sabi po dito sa James chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Masarap po na mayroong natututuhan tayo
Amen? Kaya, ano yung gagawin natin upang maging malago at mabungang Kristiyano? I-desire po natin na magkaroon ng matabang puso na handang-handang tumanggap ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi nga po dito sa Jeremiah chapter 4 verse 3, sinabi ng Panginoon sa mga taga-Juda at taga-Jerusalem, at ito rin ay sinasabi sa atin ngayon, baguhin ninyo ang inyong mga sarili na para bang nagbubungkal kayo ng inyong lupa na hindi pa nabubungkal. Amen? Ang sabi, bungkalin. Bungkalin. Hayaan natin na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon is talagang makultivate, matanggal yung mga dapat matanggal. Amen? Marami ng katwiran, marami ng mga excuses. Amen? Pero sabi dito, bungkalin at huwag ninyong ihasik ang mabuti ninyong binhi. Sabi, huwag sayangin. Huwag sayangin yung mga binhi. At huwag ninyong ihasik ang mabuti ninyong binhi sa mga damong matinik. Linisin ninyo ang inyong mga puso sa presensya ng Panginoon, kayong mga taga-Juda at taga-Jerusalem, dahil kung hindi, ay mararanasan ninyo ang galit kong parang apoy na hindi namamatay dahil sa ginawa ninyong kasamaan. Amen? Meron pong warning. Kaya ang ating Panginoong Yesus namatay doon sa krus ng Kalbaryo, kung bakit niya pinagdaanan to, kung bakit niya inihandog ang kanyang buhay. Amen? Para sa ikaliligtas ng bawat isa. Kaya alam niyo po, nahasikan ng binhi ang bawat isa sa atin. Ang binhi na yan, na natanim sa atin, kailangan ito ay mag-multiply. Amen? Kailangan hindi tumigil sa atin ang binhi na yan. Kailangan po ibahagi natin to. Amen? Sabi nga, pag nagtanim ka ng isang buto, isa lang ba yung magiging bunga? Diba? Sabi ko nga, pag nagtanim ka ng isang buto ng mangga, pag ito ay lumago, nagkabunga, napakaraming mangga, napakaraming bunga. Ganon din po tayo. Kaya, ang magsasaka, o ang ating Panginoon, talagang walang tigil. Na talagang kung saan. Kasi alam niya may pag-asa. Ako po, katulad ng dati, matigas yung puso ko. Pero merong nananalangin sa akin. Merong nagpe-pray sa akin. Amen? Ipinapanalangin niya na magkaroon ako ng matabang puso na handang tumanggap talaga. Kaya po, nandito ako ngayon. Amen? Kaya huwag nating iisipin, ako to yung matigas ang puso. Ako to yun. Pero, kung handa ka na pabungkal sa Panginoon, ang puso natin, amen? Gagawin niyang matabang lupa ang puso natin. Amen? Ito yung simula na kapag talagang tinanggap natin ang salita. Kasi sabi nga, sa isang genuine na Kristiyano, hindi lang niya to basta tinanggap. Ito excited niyang binabahagi sa iba. Kung meron mang mga kapatiran na nakikita natin na matigas ang puso, hindi talaga seryoso, pero pagtiyagaan natin, bungkalin natin, ipanalangin natin, at iparamdam natin yung pagmamahal natin, o yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Alam niyo po, lalambot yan. Kapag ka nagkaroon ng matabang puso yan, baka mas mainit pa yan sa'yo. Amen? Kaya, huwag natin isipin, huwag mo isipin na, ito ako, parang walang pag-asa. Pero sa Lord, ang sino man na lumalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Amen? Ang kailangan lang, mag-submit tayo, huwag natin pairalin yung pride, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon, sumama tayo sa mga fellowship, amen?
Para lumago, kung merong galit, magpatawad. Isuko natin lahat ng mga tinik, lahat ng mga bato na yan. Patanggal natin lahat sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, tigilan na natin yung mga excuses. Amen? Kundi ipanalangin natin na magkaroon tayo ng teachable heart. Amen? Kaya nga po dito, sa aking babasahin, sa Hosea chapter 10 verse 12, sabi po rito, palambutin ninyo ang inyong mga puso tulad ng binungkal na lupa. Magtanim kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagmamahal. Sapagkat panahon na para magbalik loob kayo sa akin hanggang sa aking pagdating at pauulanan ko kayo ng tagumpay. Amen? Hallelujah. Kaya, sa Matthew, sige po, palakpakan natin ang Lord. Sabi nga, Matthew chapter 13 verse 9, anyone with ears to hear should listen and understand. Amen? Kaya alam niyo po sa Revelation, ilang beses pong binanggit ito eh. Yung may pakinig, makinig. Kasi napakahalaga. Hindi na tayo, lalo na sa panahon ngayon, nakikita natin kung ano po nangyayari sa paligid natin. Amen? Malapit na nga mawala yung pera eh. Talagang puro GCash, puro na lang, sinesend-send na lang. Mga ganyan na lang. Marami na mga pagbabago na nangyayari sa paligid natin. Amen? Kaya nga, dito sa Revelation chapter 2 verse 29, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga, pagkatapos mong narinig, huwag natin babaliwalain ang salita ng Panginoon. Hindi aksidente na naririto ka. Amen? Kung sabi mo na matigas ang puso mo, o ikaw yung madaling panghinaan ng loob, o ikaw yung parang mas marami ka pang oras sa mga bagay dito sa mundong ito, kailangan lang, sabi sa salita ng Panginoon, magbalik loob. Amen? Sige po, hinihiling ko lang po na tayo ay pumikit at sumabay muna sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong salita. sa inyong salita. Kilala niyo po Kilala niyo ang aking puso. ang aking puso. Hindi ko po maitatago sa inyo to. Po ito matatago sa inyo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At ito'y binungkal mo sa oras na ito. Dahil ito'y binungkal mo sa mga oras. Lord, patuloy mo po itong i-cultivate, Panginoon, Lord, patuloy mo ito. ang aking puso. Ang aking puso. Kung ito man ay Kung matigas, ito man ay matigas, mabato, mabato, matinik, matinig, Panginoon, Panginoon, linisin mo po ang lahat ng ito. linisin mo po ang lahat. Isinusuko ko po sa inyo ito. Sinusuko ko po sa inyo ito. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At mula sa oras na ito, At mula sa oras na ito, binubuksan ko binubuksan ko ang aking puso ang aking puso sa iyong salita sa iyong salita at pumasok ka at pumasok ka sa buhay ko sa buhay ko na ikaw na na ikaw na at tinatanggap kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon, Hari, Hari, tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Maraming salamat po, Ama, Maraming salamat po, Ama, sa kaligtasan sa kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa na akin. pinagkaloob mo po sa akin. Sa pangalan ng Ama, Sa pangalan ng ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu ng Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Itinataas ko po sa inyo ang inyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon,
Sa iyong salita, ginising mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Lord God. Gawin mo pong matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon. At tunay, Lord God, na ang pusong ito, Panginoon, gawin mo pong pusong masunurin sa iyo, Panginoon. Pusong handang sumunod sa iyo, Panginoon. Pusong handang magpaturo. Pusong handang magpatuwid sa iyo, Panginoon. Pusong handang magpabago sa iyo ayon sa iyong wangis. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa at anuman ang pangangailangan, Panginoon, ng inyong mga anak. Lord, sinabi mo na sa iyong salita na ang sino man na nagtitiwala, nananampalataya sa iyo, ang sabi mo po, Lord God, ipoprovide mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi lamang pinansyal, kundi Lord, kagalingan, kalakasang espiritual, ano man yung mga pangangailangan pa nila, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga oras na ito. Ito'y binigyan mo na ng katugunan. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus' mighty name. Thank you. Sumunod sa nais mo, naisinawa ng aking puso ang kalooban mo. Bigyan mo ng banal na takot. Sumunod sa nais mo. Naising nawa ng aking puso ang kalooban mo. Bigyan mo ng banal na takot. Sumunod sa nais mo. Naising nawa ng aking puso ang kalooban mo sa buhay ko. Hallelujah. Lord, ito ang aming panalangin, O Diyos, na sa lahat po ng aming gagawin, isik namin ang iyong kalooban, ang iyong desire, O God. We want to grow to be more like you. Salamat, Panginoon, na binago mo na ang aming mga puso dahil di po namin to kayang baguhin. Thank you for your Holy Spirit who will change us and make us be more like Jesus. Salamat, Panginoon, sa aming pag-uwi. Nawa ang aming mga narinig ay hindi lang pumasok sa amin tenga, kundi ito'y maipamuhay din po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Bless everyone, O God. And I pray, Lord, na pagpalain mo rin ang bawat binhi ng ikapo at kaloob na aming ibibigay sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pinupuri at sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.